Magandang umaga po sa ating lahat. Sinasabi daw sa ating buhay espiritual na may tatlong pagkilos o paggalaw. Yung una po ay yung paanyaya ng Diyos na mapasa Kanya tayo. At ito po yung pagkukusa ng Panginoon. Yung ikalawa ay yung pagtugon naman natin sa Kanya para mapalapit tayo sa Panginoon. Ito naman po yung tinatawag na pagkukusa natin. Yung ikatlo po ay yung pagsasaksi ng ating buhay Kristiyano. Ito yung pagkakawang-gawa natin, yung paggawa ng mabuti at banal. Ito po ay bunga ng dalawang pagkilos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, pag tinignan po natin yung ating mga pagbasa at pinagnilayan, ito pong tatlong pagkilos na ito ay atin pong lalong mauunawaan at mapapalalim. Yung una po, yung paanyaya ng Diyos na mapa sa Kanya. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sa bandang huli sinabi ng propeta, at ito yung mensahe ng Panginoon, pumarito kayo. Ang konteksto po nito ay, alam naman natin ang mga Israelita, dala ng kanilang mga kasalanan, at sila ay natalo ng kanilang mga kaaway, ay naparusahan at naiwanan sa ilang ng Babylonia. At pakiramdam nila wala na silang pag-asa, na hindi na sila makakauwi sa kanilang tunay na bayan, tahanan. Pero nandun pa rin ang awa, ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang nangyari nga, sila pa rin ay nakaalis sa pagkakatapon sa ilang. At ito nga pong ika-55 kabanata ay parte po yan nitong kwento ng kanilang pag-alis sa Babylonia at pag-uwi. Pero alam naman natin sa Babylonia, ilang na lugar, wala na halos silang makain, tuyot, at ang mensahe ng propeta, na mensahe ng Diyos sa kanila, pumarito kayo, dahil dito sa inyong tahanan, kayo'y makakainom uli ng tubig, masagana ang ani, makakakain uli kayo ng puspos, at kayo ay magiginhawahan. At makakaramdam uli kayo ng kapayapaan. Napakagandang makita ito dahil ang paanyaya ng Diyos sa bayang Israel ay nagdulot ng katiwasayan sa kanilang buhay sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. Yung ikalawang pagkilos ay pagtugon sa Diyos. Tunay nga, ang pagkukusa ng Diyos ay nagdala sa mga Israelita na mapa sa Kanya. At ito naman ang tugon natin. Sabi nga po, kung sa unang pagkilos, katulad nga po sa mensahe ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Gutom man, tabak, anuman yan, ang mangyayari ay tayo ay nakakonekta sa Diyos. Dahil dito, makikita natin na tayo din ay inuudyukan na lumapit sa Kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nakita ng mga tao, si Jesus, agad silang kumusang pumunta. Yung mga may kapansanan, na talagang wala ng pag-asa, pakiramdam nila wala ng paggaling sa kanilang sakit, nakita nila ang Panginoon at sila ay hinilong ni Jesus. Kaya nga, hindi lang ba sila naiwan sa kanilang kinalalagyan?
nandun yung kanilang pagtugon sa Panginoon na nakita nila na nag-aanyaya sa kanila na mapa sa Kanya at makaramdam din ng kaayusan ng buhay. Yung ikatlong pagkilos ay bunga ng dalawa. Sinabi ko nga kanina, ito yung ating pagsasaksi, yung pagsasabuhay Katoliko. Narinig natin sa Ebanghelyo, napagal ang mga tao. Dapat sila'y pauwiin yan. Pero nandun ang Panginoon, nangaral, pero naawa sa kanila. Sabi ng mga apostol, paano nang gagawin natin? Meron tayong 5 tinapay at 2 isda. Hindi natin makapakain ang libu-libong mga taong ito. Ano ang sabi ni Jesus? Kayo ang magbigay sa kanila ng kanilang makakain. Hamon na po ito. Dahil kung tunay ngang namunga ang kanilang pagtugon, dapat makita sa paggawa. Sumunod naman ang mga apostol. Doon sa 5 tinapay, 2 isda, malaking himala ang naganap. At ang magandang makita sa himala, hindi lang yung napakain ang napakaraming tao. Sumobra pa. 12 bakol, siksik, liglig, umaapaw, ika nga. Ganun pala pag ikaw ay gumawa ng mabuti at banal. Naiisip mo, gumawa ka ng mabuti sa isang kapwa, sa isang miyembro ng iyong pamilya, pamayanan, maaaring kapitbahay mo, magugulat ka na lang. Hindi lang pala sila ang iyong binahaginan. Dahil sa iyong pagkakawang gawa, marami kang natulungan. Hindi lang isang tao, kundi isang pamilya. Hindi lang isang miyembro ng pamayanan, kundi ang buong katawan ni Kristo. Ganun pala, kapag ikaw ay sumunod sa utos ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga apostol, tayo mismo ay makakaranas ng malaking himala. Pagpaparami ng tinapay at isda, mapapakain ang marami, at alam natin, marami din ang madadala sa Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito po ang 3 pagkilos o paggalaw sa ating buhay espiritual. Paanyaya ng Diyos na mapa sa Kanya, pagtugon naman natin na mapalapit sa Kanya, at ikatlo, pagsasaksi o pagsasabuhay Kristiyano na nauuwi sa pagkakawang gawa. Sana po, pag-uwi natin, pagkatapos nating matanggap ang banal na komunyon, sa pagsasalo natin sa Eucharistia, sana itulay natin para saan man tayo pumunta, sa ating tahanan, sa ating paglalakad sa lansangan, makita sa atin ang Eucharistia. Maging tinapay tayo at alak para sa ating kapwa. Amen.